noong makatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdarasal, ano ang pinapili ng anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bakit kasama ang alak? Okay. Nang lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masjid, sa masjid ay pinapili siya ni Jibril, Anghel Gabriel, ng dalawang bagay. Una, dinala sa kanya ang isang sisidlan o lalagyan na may alak. Pangalawa, dinala sa kanya ang isang sisidlan o lalagyan na may gatas. Ibig sabihin, dalawa ang dinala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alak at saka gatas. Pinapili si Propeta Muhammad kung alin sa dalawang ito ang pipiliin niya. Ang alak ba o ang gatas? Subalit ang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang gatas. Narito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharajtu. Pagkatapos ay lumabas ako, sabi niya. Saan siya nanggaling? Doon sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem. Faja'ani Jibrilu, at dumating sa akin si Jibril, si Anghel Gabriel, bi inain min khamrin wa inain min laban, na may dalang sisidlan o lalagyan na may alak at sisidlan o kaya ay lalagyan na may gatas. Fakhtartu al-laban, at napili ko o pinili ko ang gatas. Faqala Jibril, at sinabi ni Jibril, ikhtarta al-fitra, napili mo ang fitra. Ibig sabihin ng fitra sa linguistical meaning ay kalikasan. Ibig sabihin nito ay ginawang likas sa mga tao ang napili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dzalikad dinul qayyim." Ito ang tunay na relihiyon. Na maliwanag ito na makikita natin sa surah At-Taubah. Ibig sabihin ng ikhtarta al-fitra, ang sinabi ni Jibril na napili mo ang fitra, kalikasan, may nakapagsabi sa kahulugan ito na ma'nahu ikhtarta alamat al-islam wal istiqamah. Ibig sabihin ay napili mo ang tanda ng Islam at pagiging matuwid. Kung bakit, mga kapatid? Ja'ala al-labana alamatan likawnihi sahlan tayyiban, tahiran saigan lisyaribin, salim al-aqibah. Ang gatas ay ginawa bilang tanda dahil sa kadahilanang ito ay madali, magaan at mabuti. Mainam, dalisay at nasasarapan ang mga umiinom nito ng gatas. At maganda ang kinalalabasan. Kapag ikaw ay uminom ng gatas, maganda ang kinalalabasan. Yan ang kabilang sa pagpapaliwanag ang pagsabi ni Jibril na napili mo ang kalikasan. Okay. At ang khamar, kasi gatas ang napili ni Propeta Muhammad, ang khamar kasi ay ummul khaba'ith, nanay ng mga mapagpahamak o masama, sumusunggab sa iba't ibang uri ng masama sa kasalukuyan at sa katapusan, o kaya iresulta sa bandang huli after nang uminom ang tao ng alak. Hindi maganda ang epekto niya ng kanyang pag-inom ng alak. Ibig sabihin ng ikhtarta al-fitra, napili mo ang kalikasan. Sa iba pang pagpapaliwanag ay wal fitratu aslu al-khilqa allati yakunu alaiha
kullu maulud idh yakunu al-labanu awwala ma yadkhulu jawfahu. Ang fitra ay ang orihinal na paglikha, kalikasan, likas na paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat sanggol, sa bawat tao, na kung saan ay likas sa sanggol na ang unang pumapasok sa kanyang tiyan ay gatas. Gatas ang unang pumapasok sa kanyang tiyan. Kaya mga kapatid, tama ang propeta sa kanyang pagpili na kung saan ay gatas ang kanyang napili. Dahil kung sakaling alak ang kanyang napili, bagamat maliligaw ng landas ang kanyang mga umma o kaya'y ang kanyang mga pamayanan. Minsan ay magtatanong naman ang ating sarili. Mayroong mga kumikitil sa ating mga kaisipan. Bakit kasama pa ang alak? Bakit kasama pa ang alak? Kahit sino naman, kahit ako ang papiliin, halimbawa, pipiliin ko yung gatas. Lahat naman, logic naman, alam naman na gatas yung maganda. Natural, pipiliin ni propeta yung gatas. Parang ganun, minsan may mga bagay na umiikot sa ating mga kaisipan. Tandaan natin, inuulit, kung ang ating pagtatanong ay para mas lumalim o kaya ay para mas lumawak ang ating kaalaman ay maganda. Pero kung ang ating pagtatanong ay pinupunan natin ang relihiyon, ang ating pananampalataya, ang Islam, ay hindi maganda yon. May problema ka sa sarili mo. Gamutin mo ang sarili mo, gamutin mo ang iyong pananampalataya kasi may problema ka. Magtanong ka para matutunan mo ang tama. Ibig sabihin, mas lalong lumawak ang iyong kaalaman. Pero kung magtanong ka para upunahin ang relihiyon, ang mga aral, ang propeta, ang pangyayari, ay ibig sabihin, yun ang tinutukoy natin na may problema. Hindi maganda. Mas maganda yung huwag nang magsalita, huwag nang magtanong. Okay, tumahimik na lang. Okay. Ganito mga kapatid, may alak. May alak sa kabilang buhay mga kapatid. Yung alak na alam mo ay hindi katulad ng alak sa kabilang buhay. Ang alak dito sa mundo ay nakakalasing, nakakahilo, nakakadulot ng epekto sa utak, epekto sa tiyan, epekto sa katawan ng tao. Hindi maganda ang lasa, hindi maganda ang amoy. Kahit na alam din ng mga tao na hindi magandang lasa, hindi maganda ang amoy. Alam din nila na nakakaepekto sa katawan, nakakaepekto sa kaisipan. Pero may mga tao pa rin na ginugusto pa rin nila, ginagawa pa rin nila. Hindi katulad ng alak sa kabilang buhay, ang mga nakikita natin o naririnig natin na alak dito sa mundo. Kasi sa kabilang buhay, mga kapatid, ilok na ang mga alak. Pero natin mga kapatid, ilok na. Napakaraming alak. Na yan ay makikita sa banal na Quran. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, medyo mahaba ang talatang ito, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. Itong mga bagay na ito na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong may pagkatakot sa Kanya, may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anharun, ayon sa kahulugan ng talatang ito, at may mga ilog, min laban, ng gatas, lam yataghayyar ta'muhu, na hindi nagbabago ang lasa. Mga ilog na gatas na hindi nagbabago ang lasa. Wa anharun, at may mga ilog na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong may pagkatakot sa Allah, min khamrin,
ng alak, mga ilog ng alak, lazzatil lisyaribin, na isang kasiyasiya o napakasarap sa mga umiinom nito. Lazzatil lisyaribin. Bilang sa katangian ng ilog na ito, kaya nabanggit natin na hindi ito katulad ng alak dito sa mundo, para maging malinaw sa atin, bilang dagdag kaalaman, yung alak sa kabilang buhay ay hindi katulad ng alak dito sa mundo na nakakalasing, nakakahilo, nakakadulot ng anumang iba't ibang epekto. Hindi pa maganda ang lasa at hindi pa maganda ang amoy. Okay. Dahil dito ay kabilang sa katangian ng alak na ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, baydaa, napakaputi, napakaputi. Yung ilog na alak, napakaputi. Lazzatil lisyaribin, na nasasarapan ang mga umiinom. La fiha ghawlun, walang magiging epekto sa pananakit ng ulo o sa pananakit ng tiyan. Wala hum anha yunzafun, at hindi kanya malalasing, hindi mawawala ang iyong kaisipan. Okay, nakita natin, katangian niya ay ibig sabihin napakaputi. Ayon sa ibang pagpapaliwanag, maputi pa sa gatas. Okay? Ang ilog ng alak doon sa paraiso. Napakaputi. Pangalawa, napakasarap. Nasasarapan ang mga umiinom. Pangatlo, walang magiging epekto sa pananakit ng ulo o kaya sa pananakit ng tiyan. Pang-apat ay hindi niya malalasing ang tao. Ibig sabihin ay hindi mawawala ang katalinuhan o kaya ang kaisipan ng sinumang uminom nito. Dahil dito mga kapatid, ay mayroong nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah illa an yatub. Sino mang uminom ng alak sa mundo ay hindi makakainom nito sa kabilang buhay. Okay. Hindi makakainom ng alak sa kabilang buhay. Maliban na lamang illa an yatub. Maliban na lamang kung magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So makikita natin yan, no? Marami sa ating mga kapatid na mga balik Islam na sila ay nagmuslim na, alhamdulillah, at dati ay marami sa kanila ay nakainom ng alak. Pero alhamdulillah, dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa an yatub, maliban na lamang kung magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lagi nating panatilihin ang paghihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagbabalik loob sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.